Tayo ba ay nasa demokrasya? Tayo ba ay sa malayang bayan? Namili ba tayo noong nakaraang eleksyon? Pero tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Kaya tayo nandito ngayon, naninindigan tayong lahat dahil ito ang katungkulan ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung pinili natin ang demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa demokratik na gobyerno ay mapapakunlad ang ating bayan, mapapaaral ang ating mga anak, mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya, na gumaling sila sa sakit na korupsyon. Kaya ngayon ang Indonesia ay mataas na ang rating sa credit index. Ang Pilipinas, 2.7 trillion every year gustong utangin ng ating mga pinuno. Sa 2.7 trillion, ang 2.6 dyan ay para lamang sa pagsweldo ng kanilang pamahalaan. Habang ang budget natin na hawak ng ating mga congressman at speaker at mga senador, na galing dapat ang calculation, komputasyon kung magkano ang may income ng Pilipinas galing sa ating taxes at sa ating GDP, ay lobo-lobo na ang budget. Paldo-paldo na. Paldo na, Congressman. Aray ko. Tama na! Tama na! Tama na! May mananagot! 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 Maraming salamat mga kapatid sa pagkakatawa ng taong na Diyos. Salamatan natin, Atty. Rowena Benson. Ang galing. Okay. Palakpakan natin yung mga ganyang sistema ng ombudsman. Okay, samantala, eto pasok muna natin speech ni Mike Defensor sa EDSA People Power. Eto po. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez. Marami po siyang kinento, pati yung Department of Health. Pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Meron pang kinwento. Si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nagkita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yan bang taong yan kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo ako ano sasabihin niya at magugulat ka. Nagkita po kami. Kinwento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan no,
Ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala, kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na ho sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Magugulat kayo nung kinento niya. Disyembre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang dineliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico, mula po Valle Verde, may bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, dyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at binababa muli. Hindi ko pa maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta, ang bibigat, pagkatapos ibababa muli? Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtunton na yung palang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Nung una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang makasama ng MC2 ng Philippine Marines. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ko galit. Kahit nabaguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, video nun niya. Na sinasabi na na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit 5 sa kawalangyaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo, nalunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pangkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang kontraktor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at nakonsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayan ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Ang aking pong kinagulat,
Ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ngayon, sasabihin nila, ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka, harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabaliktarin? Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon? Yung PhilHealth, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga na-ospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon yung mag-asawang Paul Estrada, ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pondong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin. Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Ang apil ako sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayo kasuhan at ituro ng administrasyong to. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayanang Pilipino. Sa kasaysayan po natin,
Ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas.